Hi, Shami! Shami! Oh. Video update. Ride prep na tayo para sa Dipakulaw. Ito, dadali natin. Suzuki GSX-S 1000 GT. Let's go! So, itong GT, nagawa ko na ng vlog dati to sa Motogang. Kung bakit yan napili kong motor, no? So basically noong time na yon, kakabenta ko lang nung S1000 XR na kinuha ko kay Doc Nino Ordillo. Doc, hello. Tapos nung niride ko siya, nilala ko ng Baguio and everything, parang di ko kursunada yung bike, parang medyo top heavy masyado for me. So in-out ko. Tapos nung na-out ko na, naghanap ako ng bike na medyo mas mababa pero malakas yung power. So dati ang kino-consider ko dapat kunin F900 XR kasi lighter, mas maliit, parang feeling ko pag long ride mas manageable siya. Isa rin consideration ko, ayoko ng bike na masyadong alagain pag long ride, especially pag nasa kung san lugar yung alam mo yung bike na nakakailang iwan. Yun, so ayoko ng ganun. So gusto ko medyo pangharabas na bike, no? Parang live anywhere, ganyan. Tapos syempre dapat within the minimum budget kasi gusto ko nang magdagdag din ng isa pang scooter that time. So ang na-out ko noon, XR and Vespa. Ang pinalit ko, itong GT and yung Aerox. Gawan na natin ng vlog yun minsan, no? So, yun. Pero bakit nga ba ito? Kasi ang number one consideration ko, this bike is 1000cc, tapos 4-cylinder, so maganda yung tunog niya. Tapos ang main draw is mababa and yung presyo niya nasa ano lang, I think 810 ko lang nakuha to net, something like that, parang gano'n. So ang ganda ng proposition kasi matulin siya, mababa, very manageable. Suzuki, relatively madali yung pesa and accessories. Tapos, yun nga, doon sa pinagbilhan ng XR, ang dami ko pang sukli. Parang, sabi mo lang, kahit i-upgrade ko ng todo to, di ko mauubos yung pinagbilhan ng XR. Ganon level siya. So, madami tayong ride na ginawa dito sa Marilake and very satisfying siya sa Twisties. Lalo nung kami na Mixas, magkakasama kami na Isabela ba yun, tapos Balear, tapos Dipax din. Basta yung buong ikot namin yun. Ito dala ko, naka SC2 pa ako na tires. Sobrang sarap kasi expressway back kaya. Pero pagdating dun sa Twisty, sa technical turning, walang ka-problema to. Parang ang sport bike, basically. Parang gano'n. Ang isa pang maganda feature na to, actually, sabihin ko na rin yung mga feature na trip ko. Yan, yung suspension. Ang ganda ng suspension. So, tontuwa ako dyan. Adjustable na rin yun. Ayan, nakita nyo. Click lang. So, adjustable. Hindi nga lang siya automatically adjustable or electronically, no? So, mano-mano. Pero, pag na-adjust nyo ng tama, maganda yung setup ng bike. Ang quick shifter and auto blip ng Suzuki is one of the smoothest na na-try ko. So, sobrang swabe niyan. Napakaganda. Ayan, so today galing tayo ng MPH. Shoutout sa MPH. Ayan, kasi doon nagpapalit ng tire si bayaw natin, si Boss Jericho. Boss Jericho. So, yung natin ngayon, yung old tires nitong Suzuki GT, actually, okay pa naman yung tires niya, SC2. Kaya nagpalit si Bayaw ng SC2 din para sa SF niya. So, ang pinagpalitan nun, no, stock tires ng SC2 is, ng Street Fighter na V4. Ang stock tires nun is, ito, pakita ko sa inyo. Diablo Rosso 4. Yan. Ang size is I think 200 by 60 kung daw nagkakamali. Oo. Yan. O, diba? Ang ganda ng thread pattern niya, tsaka yung sidewall, ang ganda. Yan. So may mga red din siya. So bagay dun sa mga decals natin.
Ayan, overall, ayan, ganda ng kinalabasan. Okay naman. Tapos, ride ko siya kanina, pauwi. Okay naman. Ganda din. Makapit. In-option ko lang din to. Dapat supposedly, itong tire na to, lalagay natin dun sa Ducati. So, instead na ganun, iramin ko muna yung tire. Dito na lang kasi pang long ride naman natin tong Suzuki. So, medyo mas road biased yung yung Corsa 4 kesa sa SC2. Yun yung dati nakakapit. Yan, pakita ko lang rin sa inyo tong bike natin. Yan, Suzuki GSX-S 1000 GT. Yan. Hi Simon! Say hi! Yan, bunso ko. Say hi! Yan. Which one's your favorite motor? Why? Huh? Ayan si Mami Moto. This white because the wheel is bigger wheels on The GSX-S 1000 GT. Nakuha natin to sa Wheeltech. Wheeltech Nueva Ecija. Shout out sa Wheeltech. Yan. Tinulungan tayo dyan ni Boss Hammerman sa discount. Yan. Ganda, di ba? Yan. So, naka-decals yan. Yung inspiration niya is yung Gundam. So, pakita ko sa inyo yung mga upgrades na ginawa natin dito sa Suzuki. No? Yan. Crucial, first and foremost, is ito. Yung Brembos. Ayan. So, nagpalit tayo ng RCS19 na Brake Master. At the same time, pinalitan na rin natin yung brake lines. Ayun, nakikita nyo yan, yung white na may red. Friend Turbo yan. Friend Turbo yung brand. Kasi, itong GT is notoriously weak yung preno sa harap. So, kahit magpalit ka ng brake pads lang. Anyway, yun yung sabi ng forums, no? Bitin daw. So, kailangan palitan yung brake lines and brake master na rin. So, sinabay na natin yan. Pati brake pads nagpalit tayo. So, mula nung napalitan yun, sobrang ganda na ng brake system niya. Super reliable, no? Yan. And napaka, sensitive, responsive niya. So, yan. Ang second upgrade na major dito is ito. Hindi ang quad lock, Ayan, nakita nyo yan. Yung Max Racing na yan. Ang tawag dyan, steering damper. So, itong steering damper system na to, specific yan sa GT. So, dito siya naka-bracket. Then, itong top mount, dito naka-bracket yung isang part. So, ito yung nagjo-join sa body, tsaka yung handlebar. So, ang purpose niyan, para yung steering mechanism mo hindi magaslaw. So, ang pinaprevent niyan, yung mga tank slapper, kung tawagin. Yun. Especially pag, expressway, medyo mabilis na takbo, kailangan niya para mas stable yung ride. Another significant upgrade is ito, yung napakalaking windscreen na yan. By WRS. Yan, favorite shop ko yan sa Italy. So, itong windscreen na to, pag tinignan nyo yung profile niya sa gilid, ayan, ang tangkad niya. Kasi, actually, itong GT, it rides ng upright yung rider. So, ayan, pag naka-upright ka, sport tourer kasi to. So, crucial yung ganyang windscreen para yung hangin lampas sa helmet mo kahit medyo upright yung upo mo. Ayan. And then, on the tuck position, syempre, tuck position hindi attack position. On the tuck position yan, tagong-tago ka dyan sa windscreen yan. Yung unang windscreen kasi na stuck. Yung height ng windscreen, saktong-sakto yung bato ng hangin sa pull yung mukha mo sa helmet ng hangin. Kaya medyo hindi siya nakakatuwa. Yun. And then, syempre, nag-upgrade din tayo ng exhaust system yan. Kay Caloocan Sales natin nakuha yan. Shout out sa Caloocan Sales, kay Ma'am Annie.
Ayan, arrow yan, arrow na titanium. Ayun. So, napakaingay nitong exhaust na to. Pangarinig ko sa inyo. Start natin. Ayan, maingay. So, yun. Tapos, syempre, pinadikat natin yan kay JP Loha of Orion. Ayan. Dungis ng bike, sorry. Ayan, madumi. Eh, maglo-long ride naman eh. So, tsaka na. After na lang, tsaka linisin. Yun. Maganda din tong exhaust na to kasi maingay siya, yes. Pero, meron siyang kasamang baffle. Ayan. So, detachable. So, gusto mo na maingay, pwede. Gusto mo tahimik, pwede. Sa long ride namin, ito tutulong sa atin. Shoutout kay Inco. Ayan, no? Earplugs. Kasi, hindi ko ikakabit to. Pero dadalhin ko pag napagod ako sa ingay. Kakabit ko yan. Ayan. Sobrang dali lang niya ikabit kasi naka-bolt lang yan dito. Ayun. Nakita nyo? May butas. Ayun. Itong butas na to. Yan. Diyan naka-bolt yung silencer. Hindi, ano pa ba? Obviously, iba yung itsura niya sa ordinaryong GT kasi pinadecals natin yan. Ang tumira ng decals nito si RTP Decals sa QC. Yan. Ang inspiration nito dahil may ligaw sa Gundam si yung si Nanjustein na Gundam ng kalaban actually. Hindi ko alam kung Gundam matagal. Anyway, yun. So yan yung call sign niya. MSNOS 06S. Yan. Magaling yung gumagawa doon kasi dinedesign nila talaga para sa'yo kung ano yung trip mo. Magbibigay ka ng inspiration tapos i-detail na nila. Tapos, yun nyo, diba? Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng bike. Kasi, nirap muna nila yan ng pearl white tapos nirap muna nila ng blue tapos saka nila pinatong yung design. Yun. So, hindi siya printed or anything. Talagang separate decal siya. Tapos, terno rin ng bike yung jersey natin, sir. Shoutout, imprint. Ganda, diba? Terno. Yun. Ayan. Tapos, sa minor accessories na pinagbibili natin, ipapahid ko sa inyo. Ano ba? Saan natin umpisahan? Kunti lang, yan. Decal. Ito pala. GB Racing na covers. Ayan. Tapos ito, gold runway na Oxlite. Siyempre, kailangan yan. Lalo pag naglo-long ride kayo. Ayan. Dito kinabit sa frame slider. Nag-install niyan si LED Lights PH. Ayun. Message na lang sila pag may requirement kayo. Tapos, ano ba? Ito, favorite ko to. Evotech na handguard. Favorite ko yan. Lever guard, handguard. Sa lahat ng bike ko, gusto ko may ganyan. Kung meron sanang kung merong fit, no? RR nakaganyan din. Yan. Same. Tapos ito, kung Brembo dito, doon naman, TWM. Yan, clutch lever. Para terno, diba? Pangit naman isa lang. Then ito, sobrang convenient. TWM na gas cap. Yan. So, meron pa pala. Woolwich, syempre. Ni-remap natin. Syempre, di nyo makikita yung ECU. Pero naka-remap to. So, sobrang lakas ng laki na i-improve ng ride ng after na remap. Something sa I don't like about the bike. Okay, so, ito. Pinaka-ayaw ko sa bike. Itong rear part. Pangit eh. Diba? Pero, hindi ko rin mapalitan. Actually, pwede mo palitan to, tsatsagain. Palit buo yan. Pyesa ng GSX-S 1000. Yung naked. Yun. Or kahit yung sport bike actually. Parang tumulis lang tong buo na to. Ito kasi gusto kong mawala. Yung passenger seat. Gusto ko palitan ng cowl. Tapos itong sungay na to. Ang problema, pag kinalas mo to, madali lang naman. Kaso magkakaroon ka ng butas dyan. May malaking gap dyan. So, hindi maganda. Hindi nagawa yung Suzuki na interchangeable. So, walang cowling to. Supposedly kasi, ito, natatanggal to dahil dito papasok yung bracket ng side panniers. Yung kasi nito,
meron talaga siyang specific sa kanya na side panniers. Ayun. Kaya ayaw naman natin ako masyadong balik. So, ang ginagamit ko, i-videohan ko yung SW Motec na bag. Nakapatong dyan. Ito pala. Andito yung maliit na version. Ayan, ito. Yung SW Motec na tail bag. So, pag nakakabit ko, ganyan siya. Ganyan, sleek lang. Yung malaking version nito, liyamak mas malaki. Parang may nakaganon dito. Parang 50 liters ata. Then nakasampay dito yung ano. Tapos naka-straps. So okay naman din. Masaya siya gamitin. Mas convenient for me. And then hindi nasisira yung aesthetics ng bike. Pag kasi nilagyan mo to ng ano, ng bracket para dun sa top box, parang nandito na banda. Nakaganon. So medyo weird na tingnan. Na-imagine niyo ba? Andito pa banda yung top box. So medyo pangit. Tinago din natin yung kulay nung rims. Ito. Yan. Si Defy Customs gumawa yan. Plain white sa harap. Madungis lang. Sorry. Tapos gunmetal sa likod. Kasi pag zoom out natin, tingnan nyo. Ayan o. Diba? Parang yung pinaharap niya na part, puro white. And then yung likod, puro gray. Sumakto din doon sa theme nung decals. Kaya yan yung napili. Pero minsan nga iniisip ko, dapat pina-white ko na rin yata yung likod. Ayun. And then ito, gusto kong palitan tong part na to. Hanap tayo sa Shopee kung meron. Parang may nabili na ako yan pero hindi fit. Baka nag-update na sila or baka kailangan na i-modify. Pero yeah, yun lang. Very nice bike. Napakatulin. Lalo kapag na-remap. Actually, I'd even say na crucial talaga ma-remap tong mga bike na to. So, sa mga naka-GT dyan, ayun, sa mga kagaya kong naka-Suzuki 1000 GT, pwede kayo magpa-remap sa Orion. Nandun kami. Kami din gagawa nun, yung SBAS. Ayan. So, kabisado natin yung remapping nito. Meron na tayong proven file. So, isang araw lang, load, and it's ready to go. Ang laki na improve ng motor. Yun. Caveat lang, kailangan magpalit ng preno. Yan. Ito pa pala, ang sobrang laking side mirror. Gusto kong palitan kasi, ayun, tinan mo. Tumutupi naman siya, pero wow, gigantic. Sobrang laki talaga. Ayan. Hindi lang bunny ears, talagang siyang pakpak. Ayan. So, kung meron kayong mga suggestions, may alam kayo maganda ipalit, let me know. Kasi alam mo dito yata minamount yan. Baka kalas din tong buo. Tapos dito. So, baka pwede yung check ko kung meron na yung Rizoma na folding. Pero baka sobrang late nun para dito sa GT. So far naman, function wise, okay naman yung side mirrors. And then pag gusto mo medyo sleek look, ayun lang, tupi mo lang. Yun nga lang, laki talaga niya. Ayun lang. Thank you. Peace. Bye-bye. Yun. So that concludes our feature video ng Suzuki GSX-S 1000 GT. Very nice bike sa mga naghahanap ng motor na mababa, matulin, madali manage, relatively affordable. Consider nyo to. 4-cylinder na beast from Suzuki. Yeah! Embrace nyo na yung squid life. Ayan, peace! And marami pala tayong nabanggit kanina sa vlog ng mga partner shops, especially shoutout kay Orion. Ayan, tropa natin yan. Punta kayo doon, we can do the remap there. And the other shops na nabanggit natin, yung mga decals and everything, parts na kailangan nyo. Message lang kayo doon, asikasuhin nila kayo. Also, if meron kayong mga questions or anything regarding the GT, please feel free to comment or send me a private message. I'll be very happy to answer your questions. Yeah, yun lang. Bye!